Okay, magandang araw ulit sa inyo mga bossing. Siyempre, meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop. Meron tayong bagong project na naman. Small body mga bossing. Small body natin, 16 valve na Toyota ang makina. So, orig. Ang compressor nito mga bossing, Denso. Tapos Denso, siyempre lahat ng setup nito, Denso magmula kaya evaporator, compressor, condenser mga bossing. Pero yung condenser niya serpentine, pero yung ating ginagawa na syempre ilalaminated na natin yan, no? Kaya may offer tayo dito sa ating kliyente na magpalit ng panibagong condenser. Pero yun nga lang mga bossing, yung pinakamahaba na condenser yung ikakabit natin. Okay, advice ko lang mga bossing, no, pagka kasi itong ating kliyente may mga dala tong pyesa. Okay, sa atin naman mga boss wala namang issue kung meron kang dalang pyesa, no? Pero yun nga lang ang problema minsan mga bossing, pagka hindi mo nakita yung bibilhin mo mga pyesa, minsan nagkakamali at kadalasan ang dami na nating na-encounter niya na mga pumupunta sa atin may dalang pyesa pero hindi naman na ipapasok o hindi natin na ikakabit. Okay, kagaya nitong isa, okay naman tong isang dala niya na condenser, pero sa atin kasi kung ano na yung pinakamahaba na pwedeng pumasok na pyesa na condenser, yun ang kinakabit natin, no? Ngayon, maikli yung dala niya, kaya papalitan natin ng panibago. So, yun lang advice natin, no? Sa mga mag-o-order online, siguraduhin nyo na eksakto yung mabibili nyo. Pero ang problema mga bossing, hindi mo talaga makikita kung talagang yun yung nakakabit sa inyo, no? Kasi minsan, hindi naman porke sinabi mo na Toyota, small body, 16 valve, Denso, minsan kasi napalitan na ng iba, kaya hindi pwedeng parehas din na mabibili mo. Kaya pinakamaganda pa rin kung talagang dala-dala mo yung sample, pupunta ka ng tindahan, yun yung eksaktong mabibili mo dapat, no? O yun lang naman. Kasi kagaya sinasabi ko mga boss, kahit may dala kayong pyesa rito, walang issue sa atin, no? Ikakabit natin yan at aayusin pa rin natin kahit hindi sa ating pyesa ang ating kinakabit dito. Okay, so ito ang gagawin natin sa ating small body. I-overhaul na natin ng compressor. Palit tayo ng mas mahabang condenser nga. Check natin itong ating evaporator mga bossing kasi ito yung sa kanya. So kakaiba lang to sa kanyang evaporator mga boss dahil yung isang Denso na laminated plunge type, lighter type ang expansion valve. Pero ito sa kanya, ito yung diroscast natin, no? So titingnan natin kung may makukuha tayong laminated na ganito dahil gusto na natin rin papalitan dahil nga UP na rin mga bossing, no? Hindi na makakatagos yung hangin basta-basta rito. Kaya hanap na yung hangin natin ng mga espasyo na dadaanan na wala namang lamig. Kagaya ng mga siwang mga boss na ganyan. Kung may mga espasyo dyan dadaan yung hangin natin dahil UP na yung pagitan. So titingnan natin kung makakahanap tayo ng laminated na evaporator na wala na tayong babaguhin masyado. Dahil yung ating gusto sa mga conversion natin, huwag tayong maghihinang ng masyado o malapit sa katawan ng ating evaporator para hindi naman siya mas ma-damage, no? Kasi iba ang hinang ng manual na acetylene natin mga boss kaysa sa mga gumagamit na machine ng pabrika o ng planta niyan mga bossing. Okay, so yung compressor, ayun na, pinapa-overhaul na natin. So papalitan na natin ng mga o-ring yan para masilip din yung mga plate valve. Basag yung plate. Yung isa. O, yun yung sinasabi ko. So may isang error na nakita yung ating technician. O, shoutout kay Bong. Ayun mga boss, may nakitang error na basag doon sa isang plate valve. So hahanapan natin yan. So maganda kasi pagka ganyan na nakikita natin isa-isa para ma-check na natin dahil nga syempre ang sino ba naman na may-ari ng sasakyan na pag nagpagawa magkakaroon pa rin ng issue or hindi ma-resolve na maganda yung kanyang pinagawa, no? Para lang magawa mo naman ng tama, syempre iisa-isahin mo lahat ng pyesa kaya binaklas natin lahat. Okay, so yun ang gagawin natin sa small body natin at syempre taga-tagig yung ating kliyente. Shoutout kay Boss Mark. Boss Mark, magandang umaga sa iyo. Oh, you know. Yun, nandito si Boss Mark at yun yung kanyang sasakyan, small body. Tingnan natin mga bossing mamaya kung ano makukuha nating ganda ng lamig dito, no? Pero sa atin naman, no, hindi tayo magtataka or ano pa ba ang kailangang hingin natin kung nagagawa naman natin ng tama. Kasi ibig sabihin, magmula sa ulo, kung may bibigay ng compressor, yung pinakamagandang pump niya at makakasalo ang ating system, lahat ng taga-control, taga-sala, nasa maayos. Syempre, hindi man brand new yung ating sasakyan, pero kaya nating makapagpalamig na mas maganda sa loob. Okay, so mamaya malalaman natin yan. Basta lahat ng mga pyesa natin, iisa-isahin natin yan. Kaya wala natira mga bossing, pati mga pipe, tinanggal natin lahat kasi gusto nating malinis, mapalitan ng mga o-ring. Kasi syempre kung hindi napapalitan ng mga o-ring yan, pwedeng magkaroon ng leak yung ating mga dugtungan, no?
Nga pala mga bossing, pati pan ng ating small body, meron din siyang in-order. So ang maganda rito, malamang nakasetup na dun sa radiator. Ang problema nga lang, mga boss, may dala rin siyang radiator eh. Hindi ko lang alam kung same nung bracket nung original na kinopyahan nung ating housing. So kung nakopya nila sa orig, wala tayong gagalawin dito dahil buo na yan na binili mga bossing sa online. Ang sa akin naman, ngayon, para mapatunayan ko na good yung nabili niya, bubuksan ko ito. Para malaman ko kung sariwa yung loob kasi mukhang hindi naman ginalaw nung nagbenta, no? Although na ano niya to, dahil nag-welding siya na nabugahan, no? Na pinturahan naman na. Ang ano lang sa atin minsan itong ating sticker dito, mas gusto nating buhay sana, no? Napipreserve natin yung sticker na orig ng Denso Japan na ganitong pan motor. Pero wala na yan, okay lang naman kahit wala yun. Pero ang gusto nating target, mabuksan, masilip yung carbon brush commutator, kung very good para hindi naman sayang yung ating pagkabit. Kasi ganun din yan mga bossing kahit nakaayos ka na ng condenser, ng compressor, evaporator, kung titigil yung ating pan, negative din yan, magkakaroon din ng trouble. O kaya uunahan na natin to, no? Total ito naman ay nabubuksan, hindi naman seal type to, so mabilis lang natin itong check upin na natin. Okay? Yung meron tanda na. Yeah. Okay. Ayan sinasabi ko. Okay mga bossing, ayun no. Tingnan nyo yung itsura ng ating commutator, no? So hindi ito bibigay ng magandang RPM. Hindi ko alam kung sunog, pero tingnan natin palabasin yung tanso niya para makita natin kung hindi ba to sunog, no? Pero yung itim ng ating commutator na yan mga bossing, hindi yan kukontak na maganda kay carbon brush natin. Sigurado ako yung RPM nito tulog. Baka nga may pagkakataon pa tumigil to mga boss dahil yung pinakang sinasayaran niya na dapat kumokontak na mas maayos, wala na. Hindi na makita yung pinakang tanso natin sa sobrang itim. Okay, kaya napaka-importante mga bossing na pag nagkakabit ng mga ganito, lalo naman kung nabubuksan at wala ka na mga ganong kagandang idea kung sariwa yung iyong nakuha, kagaya niya, no? Pero kung pagbabasihan mo, pagdating sa labas, syempre nalinis na yan, no? So medyo maayos, matino. May date din naman kung kailan nila siguro ginawa yung pagpintura at pag-bracket ng kanilang housing. So 12/7/23, so December. Okay, pero pagdating sa loob, yan yung laman. So kumbaga sana jackpot na sana, no? Dahil naka-bracket na. Tapos itsura maganda naman, pero mahaba naman carbon mga bossing. So yun lang hindi tayo komportable dun sa ating commutator na sinasayaran ng carbon natin. Kaya nga ino-offer natin sa mga ganito hanggat maaari mga bossing. Pagka nandito tayo sa shop, pag nandito ako hanggat maaari na-check. Minsan sa mga technician kasi hindi na to pinapakailaman. Lalo na yung sinasabi ko na pag ang customer ay may dala ng pyesa, kadalasan sa mga pagawaan, hindi na nila pinapakailaman. Bakit? Wala naman silang markup doon, wala silang pakialam doon, kaya hindi nila aalagaan yun, no? Hindi ko nila lahat mga boss, no? Pero yun yung mga realidad na pwede nyong asahan sa mga pagawaan. Hindi rin naman tayo nagmamalinis, pero ako, hanggat maaari, nagbibigay tayo ng value doon sa ating kliyente, doon sa gastos na pwede niyang makuha, no? Na binili mo tapos hindi naman ganun ka ganda or mapapakinabangan ng maayos, no? Ayun lang mga boss, share lang namin to wala tayong sinasagasaan na ating mga kapwa technician, pero salamat sa mga technician na gumagawa ng syempre na maayos, no? So mabuhay kayo mga kapatid sa ating mga trabaho na binibigyan natin ng halaga, syempre malasakit. Okay, linisin ko lang to mga bossing. Sa akin mga bossing, hanggat maaari, kinakabit ko to sa barena. Bakit? Para mas pino at mas pantay. Uy, ba't pantay? Ba't may wiggle? Okay, pero mas mainam mga bossing yung continuous yung
ikot, no? Hindi siya, kasi sa kamay, syempre, hindi mo mapapaikot ng ganoon katulin or ganoon ka diretso yung ating liha. Kaya, sinasalang natin yan dyan. Linisin ko lang. Alam nyo naman, mahirap maghawak ng ating camera. Kaya, dyan na muna kayo mga bossing. Mga bossing, ayun na, napalitaw na natin yung ating tanso. Okay mga boss, kaya din naman umiitim yung ating pinakang commutator dahil syempre may mga pagitan yung ating commutator na yan, yung mga biyak-biyak na yan mga bossing. So pag dumaan dyan yung ating carbon, talagang napupudpud yun, kaya bumabalot yan dyan. Kaya talagang ang maganda sa mga motor na check na lilinis. Halimbawang ito, kagaya ito, malinis na to. Kailan ba to kailangan i-check ulit? Okay, yan ay depende sa gamit. Pangalawa, kung hindi naka-rekta yung ating auxiliary fan o yung radiator pan natin. Okay, kung halimbawang meron naman siyang sensor na gumagana lang siya pag naka-aircon, pag uminit makina, kung hindi ka naka-load ng aircon. So titingnan natin yung kung ganun yung setup niya. Tapos tingnan natin kung kailan siya pwedeng magpalinis ulit ng ganyan. So depende sa gamit mga bossing. Kung sasabihin natin sige gamit na gamit, siguro advice ko siguro isang beses sa taon magpa-check dahil hindi naman to komplikadong buksan. Huwag lang yung mga seal type mga bossing na pag binuksan mo ay hindi mo na masusoli ng tama. Kasi may mga motor na talagang hindi naman nare-repair, hindi nabubuksan. So pero mga ganitong mga denso mga bossing, nabubuksan to. Okay, so kaya linisin lang muna natin ngayon. Mas maganda to na nakita na natin syempre. Para at least makabugas siya ng tama ngayon na ginawa na natin. So pa-advise na lang natin na siguro after mga isang taon, kung willing siya magpabukas, mas may na masilip para matanggal ulit natin yung mga nadurog na carbon o yung mga carbon na mga dumikit sa ating commutator. Okay? Mga boss, eto na yung ating condenser. Okay, ito yung dala niya. So pakita lang natin. Yan yung dala ng ating kliyente. Tapos yan yung original na nakakabit. Okay, ito naman yung isa na ikakabit natin. So mas malapit tong ating ikakabit syempre. At laminated din naman yan. Wow, serpentine, laminated. So mas magkasing haba sila. O kaya nga ibig sabihin dyan mga boss, yung standard natin na orig na nakakabit, mahaba na nilagay ni Denso. Alam na nila yan kung bakit mahaba nila nilagay. Ngayon, kung maglalagay ka rin lang naman at bakit maibababa, hindi na maganda. Kahit sabihin mo laminated yon, kapos ka pa rin kung tutuusin, no? Pero kung may mailalagay ka mas mahaba, syempre dito tayo sa mas mahaba. Okay, so ayun lang naman mga boss. Kung magdadala kayo o mabibili kayo, tingnan nyo muna yung nakakabit sa inyo kung ano nakadesenyo hanggat maaari para at least hindi masayang yung pera nyo na pagbili nyo. Okay. Okay, denso natin mga bossing sa ating small body. Napalitan na natin ng oil seal ng o-ring. Leak test tayo, nakababad tayo sa tubig ngayon, wala namang singaw. Very good naman. So pero ang pinakang final syempre pagka nakapag-load ka na Freon, magkaiba ang standby na pressure mga bossing sa gumagalaw na pressure ng refrigerant, no? So minsan kasi sa leak test talagang walang lumalabas dahil hindi naman gumagalaw, hindi rin umiinit, no? Ito nakababad pa nga sa tubig, syempre malamig yan. Kaya talaga ang final niyan na obserbasyon, pag nakaload na ng aircon, ng Freon, umaandar na, may vibration na, diyan natin makikita kung successful ba yung ating pagkakabit ng mga oil seal at ng o-ring. Okay? So wala namang singaw, yan yung primary check-up natin. Siyempre yung condenser natin mga bossing, naka-mount na yan. Pati yung pan natin, nakatutok na dyan, yung ating pang Starix na pan. Babracket na lang yan. Compressor nakakabit na mga boss. Okay, so binubuo na lang isa-isa ulit ang ating mga piyesa. Tapos check tayo ng ating mga dugtungan kung may mga leak ba yan mamaya. Kaya pala mga boss radiator meron din siyang dala. So kakasa na lang yung radiator niya. Nakakasa na rin naman lahat nandito. Yung pipe na lang ang kinakabit natin dito. Good na rin naman yung ating condenser, nakatap na yung ating discharge dito. Okay na. Okay, tapos ano pa ba? O yun na lang. Mga bossing, pressure switch, magpapalit din kami dito dahil may problema rin siya. Pati yung ating mga charging valve, naka 134A na yung ating palitan naman ng ano yan, bago.
ang kalaban lang mga bossing dito sa ating condenser. So maglalagay pa tayo ng isang hotline tube, no? Kasi yung position ng ating dryer andito nakalagay sa kabila. Yung ating condenser, ang dugtungan nun, isa dito sa kabilang side at saka isa dito. So kaya ang mangyayari, tatawid pa tayo ng isang pinakang tube mga bossing, no? Pinakang 38 o 560 na tube para ma-connect natin yung dryer natin. Malaki. Pero yan na yung pinakamahabang condenser na papasok mga bossing. Wala nang ibang masahaba dyan. Okay mga boss, load na rin tayo ng Freon dito sa ating small body. Siyempre, meron tayong reading 40 low side, high side 200, wala, mga 180. Pero pag nire-rep, tumataas. Okay mga bossing, ang kalaban nitong ating ganitong mga wiring nung ating kahit big body mga boss, no? Kahit big body, meron tong low speed saka high speed, okay, na nabuga. Yan dalawang yan. Pag malamig, low speed lang. Pag uminit, mag-high speed. Ang problema, napakatagal nung high speed nito. Kaya siguro pati yung compressor natin saka yung hose natin sumingaw dahil nagkakaroon siya ng high pressure. Pero sa ngayon, dahil maganda ang setup, maganda ang condenser, wala pa siya. Pero pagka tanghaling tapat na yan, hindi ko lang alam kung kailan bubuga ng high speed to. Okay? So ngayon, pwede naman nating kuhain lang yung high speed. Pwede natin paganahin yung high speed niyan. Pero tingnan muna natin kung good naman na ganyan yung setup ng wiring. Kung hindi tayo magkakaroon ng trouble sa high pressure at makakapagpalamig siya. Nag-automatic din naman mga bossing. Nag-off, tumaas, bumaba. Bumalik na. Okay, so tingnan natin kung magiging very good naman yan. Kung very good naman, hindi muna natin siya papagalaw. Pero kung magkakaroon siya ng trouble, tumataas ang high side or ihina ang lamig pag nakababad, kailangan natin baguhin yung wiring natin. I-high speed natin yan. Okay, so obserbahan lang muna namin. Titingnan natin kung ano magiging final na reading natin. Saka syempre yung lamig na makukuha natin. Freon naman natin, kulang pang konting-konti. Okay, so punuin din na muna natin mga bossing, no? I-fully charge muna natin na maayos yung Freon. Okay? Mga boss, ipapacheck natin yung ating linya, no? Kasi hindi obra mga bossing eh. Maabot na ng 200, no? Hapon na, alas 4 na. Lampas na yata. Pero 200 na siya kagad. No, okay pa naman yan, pero syempre, titingnan natin yung klima ng panahon kung gaano ka init pa ngayon, no? So papacheck muna natin yung linya ng ating electrical para makuha natin yung high speed. Mga bossing, inabot na kami ng gabi. Alas 6 na yata. Okay, yung electrical lang hinahanapan natin para sa ating high speed na pan. So, ito na, pinatira na natin sa ating electrician. Uy, syempre, yung gwapong-gwapong paring Ryan ko yan. Shoutout sa'yo, paring Ryan. Kaya ba today? Kaya na today. Okay, yun na lang naman mga bossing. So, good naman na tayo sa Freon, sa lamig. Mas lalamig pa yan pag napa-high speed na natin itong dalawang to. So, yung 200 plus natin kanina, titingnan natin kung ilang PSI na siya o ilang temperatura na siya. Mamaya, pag gumana na ng high speed yung ating dalawang pan na yan. Sayang yung power ng pan mga bossing. Basta kaya today Mga boss, okay na yung ating pan. Gumagana na yung high speed natin. So malalakas na yung ating mga auxiliary pan. At syempre yung sinasabi ko mga boss, yung ating reading bumaba na ng 150 na 200 plus kanina. At bumaba na rin ng 40 yung ating low side. So mas gaganda pa yan. Ka-on lang natin ng aircon. So, pero very good na yan. So, hindi na natin hinayaan umalis yung ating kliyente na naka-low speed yung kanyang mga pano. So, dagdag costing syempre dahil nag-additional tayo ng relay. Tapos labor pa doon sa ating pan, no? Mga bossing, medyo komplikado ang wiring nito. Hindi na namin iisa-isain sa inyo dahil matagal, no? Habang ginagawa kasi hinahanap kung alin yung pwedeng i-connect na mga linya para magamit yung pinakang high speed natin, no? Okay, so obserbahan lang namin to na ang kailangan naman dito mga boss, pagka hindi ka naka-aircon, syempre, iinit ang makina, gagana yung main.
dapat gagana yan. Kasi pag hindi gumana, yari tayo dyan. Overheat yan. Okay, so obserbahan lang namin yung painitin lang namin yung makina. Okay. Ayos. Gumana na, bossing. Okay na yan mga boss. So, ibig sabihin kahit masira yung ating aircon, yung linya ng electrical dapat gagana to. Kasi hindi siya pwede magdepende sa aircon. Siyempre, baka mamaya sira aircon mo, di overheat ka rin. Pero very good naman. Ayan, namatay na. Tol, paki-aircon mo na sa loob. Mga bossing, yun na yung final na reading natin, no? 40, tumaas ng konti. 150, pero hindi na ganun ka taas kanina, no? Mga boss, hindi na tayo makakapag-testing gabi na. So, pag araw na lang, pakiusapan natin yung ating kliyente na siya mag-testing kung ano makikita niya. Lamig sa loob ka, bubukas din lang natin ang aircon, hinintay natin gumana yung ating fan. Pero meron na pa rin naman nakuhang yeast. So, hindi pa natin na-obserba na mas matagal dahil nga yung ating electrical ay napakatagal matapos. So, nahinanap nila yung linya. Saka naka number 2. Malakas ang hangin nito mga bossing. So, yun na lang mga boss, no? Pa-update na lang tayo kay bossing kung ano yung magiging lamig at kung magiging komportable siya at kung ano yung mararamdaman niya. So, tagig lang naman si bossing kaya mabilis lang siya makaikot dito sa atin, no? Okay, so paalam lang tayo mga bossing. Hindi na ako magte-testing na matagal. Medyo sobrang pagod na rin. Tsaka hindi pa rin tayo okay masyado. Yung boses natin galargar pa ng konti. Medyo galing tayo sa hindi maganda. Okay, ayun lang mga bossing. So paalam ako kay bossing. Okay, pa-check din natin yung load ng ating alternator mga bossing. 12.8. Okay, kumakarga. 13. Okay, very good naman, pare. So, ibig sabihin, kaya naman niya yung high speed na kuryente, no? Oo. Yan na. Ayos. May konting ano lang. Konting talo, pero Nakaka-recover naman. Pag pinatay yung headlight, kasi nagulong siya. 13 man lang. tumaas siya pag nakapatay yung headlight, no? Ayun, no? 13, no? Maganda pag walang ilaw, no? Oo. Kasi nga, yung alternator niya ilang ampere? 65 lang yan. 65. So, mas maganda kung mga 75, gano'n? Hindi, 90 na. 90. Diba, le? Saka na problemahin yan. Pagka, issue. Ayun na, okay na yan. Okay mga bossing, ayun na, okay na yung ating small body. At syempre, papaobserbahan natin yan kay Boss Mark pag araw. Boss Mark, so obserbahan mo. Pagka mainit ang panahon, balitaan mo kami ha. Kung effective ba, syempre dapat effective. Kasi ginawa na natin lahat. Okay Boss Mark, salamat na marami. Pasensya na, napagastos ka sa amin ha. Okay na, sulit. Ayun. Okay mga boss, ayun lang. Si Boss Mark na mag-obserba dahil nga gabi na. So wala na, hindi na natin kayang obserbahan to ngayon. Pero very good naman yung reading na nakuha. So siya na lang at siguro naman dahil sa kanya to, alam na alam niya agad kung anong pagbabago at kung ano yung hindi maganda, no? Okay, yun lang mga bossing. Salamat ulit sa inyo. Siyempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat mga bossing. Automatic.